Good evening, everyone. Welcome to our devotions for tonight. Our topic is from the book of Proverbs, chapter 31, verse 10. Sabi dito, an excellent wife who can find, she is far more precious than jewels. So, sa Tagalog version po, sabi din dito na mahirap hanapin ang mabuting asawa. Higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. So, ang una nating katuroan dito, kung wise person ka, makakahanap ka ng mabuting asawa. Kaya pagka ikaw, naliligaw ka pa lang, dapat ang mindset mo, kailangan eto ba ay magiging mabuting asawa? Dapat yung gano'n ang thinking. Kahit nangliligaw ka pa lang. Kailangan yung tingin mo sa taong makakasama mo habang buhay. So, yung wise person, makakakita daw yan ng mabuting asawa. Kasi mas mahirap hanapin yon. Higit pa ito sa mamahaling alahas. Parang sa dalampasigan, madaling makahanap ng bato, pero yung precious stones, mahirap hanapin. Ganon daw yung isang mabuting asawa. Kasi pagdating sa asawa, kailangan pag-isipan natin yan na maigi. Makakasama mo yan ng matagal na panahon habang buhay. At kahit magkaanak kayo, kapag natagpuan mo na yung mabuting asawa mo, kailangan i-cherish mo yun. Pinapahalagahan mo yun. Kapag nasa iyo na, huwag mong tratuhin hindi mahalaga. And that's a wise person. Because once you cherish your spouse, i-cherish ka din yan kasi may pagkakataon na minsan talaga yung asawa mo ay parang kaaway mo lagi. Pero kapag minahal mo yan, mahalin ka din yan kasi reflection yan ng sarili mo. Kapag minahal mo, mamahal ka na pabalik. So, kung wise person ka, isa kang mabuting spouse. Hindi lahat ng kabutihan ang gahanapin mo sa isang partner. Kasi mahirap na yung puro kabutihan lang ang makikita mo sa asawa mo. Hindi mo pwedeng sabihin na magpakabuti ka kung ikaw hindi ka naman mabuti. So, kung ikaw ay wise, ay dapat maging mabuting asawa ka. A wise person makes a good spouse. Kasi kung ikaw ay wise na Kristiyano, kasi dapat maging mabuti kang asawa kasi habang buhay mo maging kasama yan. Kahit magkaanak kayo, lumaki sila, magkaroon mo rin silang ng sariling pamilya, kayo pa rin yung magsasama. Hindi pwedeng hanapan ng mga bagay na wala sa kanya. Kasi kapag naging mabuti ka sa kanya, magiging mabuti din siya sa'yo. So, kailangan tandaan natin na kapag mabuti ka, magiging mabuti din sa'yo ang iyong asawa at pahalagahan mo kasi mahirap hanapin ng mabuting asawa. Kasi higit pa yan sa mamahaling alahas. Sabi nga dito sa talatang ito ng Proverbs 31.
natin. Kasi ang asawa natin ay subject of diminishing law din yan. Kasi nung unang panahon, minsan, nung kinilig ka sa kanya, akala mo, pag nag-invest ka ng time and effort, kahit ano pang papagawa sa'yo, para ligawan mo. So, kahit anong invest mo ng time and effort, sa tagal niyo pagsasama, bumababa yung kilig, nawawalan kayo ng time minsan, at kailangan ang hindi mawala yung hindi dapat nagsasawa yung laging mo siyang ika-consider at kailangan mabuti yung pakikitungo nyo sa isa't isa. May mga pagkakataon na minsan hindi kayo nagkakasundo, pero kailangan mas marami yung pagkakataon na ibalik nyo yung kilig sa pagsasama nyo. Tratuhin mo yung asawa mo na gift yan ng God, gift by God. Kasi kapag ka nasa iyo na, pahalagahan mo. Kung mahalaga siya, pahalagahan mo kasi regalo siya ng Diyos. Value your spouse, treat her or him, and be God's gift to your spouse. Hindi lang siya yung maging regalo sa'yo, kundi ikaw maging regalo sa kanya. So, kapag mabuti siya sa'yo, maging mabuti ka rin. Kung gift siya sa'yo, maging gift ka rin sa kanya. So, hindi lang dapat ang asawa mo ang regalo sa'yo, kundi pati ikaw, magpakaregalo ka, magpakabuti ka. Magpasalamat ka na ikaw yung binigay at magpasalamat ka na nagkaroon ka ng mabuting asawa. So, dapat napupuno ng galak at pasalamat yung mga asawa para paano tayo makitungo at paano din tayo pakitunguhan. Pursue a Christ-centered marriage. Kailangan yun laging mauna sa inyo. Kasi pag yan ang una sa inyo, magiging long and prosper talaga yung pagsasama nyo bilang mag-asawa. So, hindi lang dapat ang isa, kundi both of you. Maging isa kayo sa paniniwala na maging Christ-centered. Meron kayong Christ-centered. So, once na nasa sayo na yan, makikita yung direction, patutunguhan ng bawat isa sa inyo. Kailangan siya ang maging center sa buhay niyo mag-asawa, sa pamilya niyo, sa relasyon niyo. Kasi magiging tama ang lahat at magiging maayos. Magkakaroon ng pagkakaunawaan. So, yun yung katuruan sa verse na ito. Sana may matutunan kayo bilang isang asawa at sa asawa niya. So, that's all. Good night, everyone.